Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong February 16 taong 2025. At ayan, ang ating nakikita po rito ay ang daily chart time frame ni Fluky Ino at siya na rin po ay nakaranas ng isang matinding pagbagsak. Yan, previously ay meron po tayong yung aking previous technical analysis dito kay Fluky Ino ay nito pong nakalipas na January 28. Yan, at ang isa po sa aking mga projection rito ay yan, kung magkakaroon po siya ng breakout dito sa lower portion ng ating pattern na ito ay ayan, makakaranas po siya ng matinding pagbagsak. Yan, bumagsak po siya nitong nakalipas na January 27. Nagkaroon po siya ng breakout dito. Pero yan, nung bumagsak po siya ay bumalik po siya sa loob. Ayan. Bumalik po siya sa loob. Pero nitong nakalipas po na February 1 ay muli po siyang bumagsak sa ilalim ng ating pattern na ito. At yan, dito na po talaga niya tinodo na bumagsak. Kaya yan, bumagsak po siya hanggang dito sa February 6. Yan, malapit po siya rito sa minor support natin na nasa presyong 40 digit 7806. Yan, yung ito nagawa po niyang tusukin yung minor support natin dito noong February 3. Dulot po yan ng announcement ni Pangulong Trump tungkol sa tariff. Yan, pero tumalbog po siya, umangat. Pagkatapos po niyan ay ang nangyari ay nag-consolidate na lamang po dito ang market price ni Fluky Ino. Kaya ayan, ngayon ay update po natin yung mga nabasag na support natin dito at gawin po natin itong mga kulay green. Color coding po natin dito is lahat ng mga kulay green ay resistance, lahat naman po ng mga kulay red ay support. Sa mga hindi po nakakaalam, kapag sinabi nating resistance ay ito po yung humaharang sa pag-angat ng market price at kapag support ay ito naman yung humaharang sa pagbagsak ng market price. Ngayon ay magkakaroon po tayo ng panibagong pattern dito. Ayan, update lamang po natin yung ating pattern dito. Ayan, ito po yung magiging upper portion nito. At ito naman yung kanyang magiging lower ayan, upper portion muna. Ayan. Ayan ang ating upper portion. Kaya isa po itong descending pattern. Descending wedge pattern po siya. Ayan, kailangan po nating itapat sa kung saan po talaga nagkaroon ng mga rejections. Ayan, isang descending wedge pattern. At ang inaasa, isa po itong bullish pattern na pag nagkaroon po tayo ng breakout sa upper portion nito ay possible po na baka ito ay umangat o makaranas ng isang mabilisang pag-angat sa presyo. Kaya ayan, kung sakaling nagkaroon po tayo ng breakout sa upper portion nito ay possible po na baka umakyat siya hanggang dito sa ating resistance zone. Ayan, dito sa resistance zone natin dito, which is nasa 30 digits 12 to 30 digits 13. Kaya ayan, may mga minor resistance naman po tayo rito, kaya wag po tayong pakakasiguro na magagawa niya akitin yung resistance zone natin dito, kasi possible po na baka hanggang dito lang or dito ang maaari po niyang akyatin. Ayan, pero kung meron po talaga tayong sapat na bullish momentum ay magagawa niyang akyatin ang ating resistance zone na ito. So ngayon ay mapapansin po natin na mukhang nanghihina na po ang bearish momentum natin, kasi mapapansin natin na bahagyang lumilit na yung sukat ng ating Hall Street indicator dito. At yung pagdating naman sa ating QQE mode indicator ay na po naging kulay gray na. Ibig mo sabihin ay possible po na baka magbago na po yung trend natin dito, kasi downtrend po tayo. Pero pag naging kulay blue po yan, ibig pong sabihin ay mag-uumpisa na po ang uptrend nitong si Fluky Ino. Kaya yan, nakadepende po yan dito. Ayan, halos napakalapit na po. Malalaman po natin yan. Malamang baka bukas or sa mga paparating na araw kung magkakaroon siya ng breakout dito. Ngayon kung
possible na rin po na maski nagkaroon siya ng breakout dito. Ayan, maski nagkaroon tayo ng breakout sa ating sa upper portion ng ating pattern na ito, pero kung wala pong sapat na momentum or walang sapat na bullish momentum, ay mauwi po ito sa pagko-consolidate dito, o magpapatuloy po siya sa kanyang pagko-consolidate. Ngayon ay syempre maaari pong magpatuloy sa pagbagsak itong si Fluky Ino. Ayan, at patuloy po siyang maglaro dito sa loob ng ating descending wedge pattern na ito. Ayan, mga kung mauuntog po siya rito sa upper portion ng ating pattern, ay syempre, ayan, patuloy po siyang magko-consolidate dito sa loob. Ayan po ang possible na mga projections na nakikita ko rito na magiging galaw, posibleng magiging galaw ni Fluky Ino sa mga paparating na araw. Pero sa ngayon ay yung tinututukan po natin dito ay yung kanyang breakout dito. Ayan, yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Fluky Ino. Sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.